نبقى أوفى نبقى أوفى أحباب. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na mga Muslim, at magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating mga minamahal na mga Filipino kaligtas, ang ating Filipino Association of Safety Professionals Incorporated na mga members and officers. Shout out at saludo sa inyong lahat. So ang ating pag-usapan ngayon mga kapatid, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin matutunan, kung saan kapag tayo ay magiging safety in charge or safety managers, safety consultant, at least mayroon tayong idea kung paano ba i-calculate ang tinatawag nating computation of accident frequency rate and severity rate. So, dapat natin ito matutunan bilang mga safety professional. So, ano ba ang ano natin dito? Paano ba natin i-calculate o i-compute ang accident? So, paliwanag natin ito sa Tagalog para mas mabilis. So, ang computation ng accident frequency rate and severity rate, narito ang mga hakbang kung paano i-calculate ang accident frequency rate and severity rate. So, mabilisan lang tayo. So, formula, mayroon tayong formula na gagamitin. So, accident frequency rate, ang ano natin is yung bilang ng mga aksidente na may lost time. Kapag sinabi nating aksidente na lost time, ito yung na-accident tapos hindi nakapagtrabaho within 24 hours. Okay? So, within 24 hours. I don't know sa ibang mga kumpanya or organization kung paano nila ini-implement o paano nila masasabi na ito ay lost time incident or lost time injury. So, ang formula natin usually na ginagamit ay pagkuha ng accident frequency rate. So, bilang or number ng aksidente na may lost time, and then total divided by total ng oras ng trabaho, and then multiply by 1 million. So bilang ng mga aksidente na may lost time, ang kabubuan bilang or kabuuan nito ng mga aksidente nagdulot ng mga araw ng pagkawala ng trabaho. So nawala ng trabaho, hindi nakapagtrabaho, na stop work. Okay, na stop work yung operation dahil sa aksidente. At yung tao naman ay hindi nakatrabaho within 24 hours. So, mapabilang po yan sa lost time injury. Okay? So, divided sa total ng oras ng trabaho, sa kabubuang bilang ng oras ng lahat ng empleyado na nagtrabaho sa isang taon. So, usually, kinocompute natin ito every year. So, within a year. So, ilan ang aksidente natin sa isang taon, at ilan na yung total hour o oras ng trabaho ang nawala sa lahat ng empleyado. Kaya mayroon tayong weekly sick man hour report kung ilang oras ang trabaho na usually, di ba, ang pag-calculate natin, makikita ninyo sa another vlog natin yung paano mag-calculate ng sick man hour. Okay? So, nandun kung paano number of employees multiply by 6 days, kung 6 days lang trabaho nila, day off nila yung Friday or Sunday sa Pilipinas. Then, kung ilang oras per day ang trabaho nila, kung 10 hours or 8 hours, i-multiply siya sa 8 hours. So, number of employee or number ng mga trabahante, multiply by 6 days, kung ilang days ang trabaho nila, and multiply by oras, kung ilang oras ang trabaho. Ganon ang pagkuha ng sick man hour. Okay, so we are talking about frequency rate. Kaya kailangan alam din natin yung sick man hour para hindi na tayo mahirapan sa isang taon. So, halimbawa, nagkaroon ng gusto natin i-calculate yung frequency rate, accident frequency rate ng isang taon. So, kunin natin kung ilan yung aksidente na mayroon tayo at ilan yung oras na mayroon tayo, total hours sa loob ng isang taon. So, i-divide natin yung number of accident na lost time divided by number or total of hours
ng ah, ng trabahador or yung isang taon na pagtrabaho. Then, multiply natin sa 1 million. So, paano ba natin i-ano nito? Example, halimbawa, paano i-calculate yung accident frequency rate? Sabihin natin mayroon kayong 10 aksidente sa isang taon at ang kabuuang oras ng trabaho nila, total natin based sa ating shift man hour ay mayroon tayong 500 hours o oras. So, ganyan po ang pag-calculate. So, pag-calculate, 10 divided by 500. So, gaya ng sinabi natin, number of accident or lost time. So, mayroon tayong 10 aksidente sa loob ng isang taon. And then, ang total hours na gamit or na ano natin sa ating shift man hour sa isang taon ay 500,000. So, divided by 10 divided by 500,000 multiply by 1 million. So, ang kasagutan is 20 accident per million hours work. So, ganun po ang ilagay, 20 accident per million hours work. So, ganun po. So, yan po ang pag-calculate ng tinatawag natin accident frequency rate. So, paano naman yung severity rate? So, severity rate, ang ibig sabihin natin dito ay ginagamit upang masukat ang kabuuhan ng mga aksidente batay sa bilang ng araw ng pagkawala ng trabaho. Ipinakita nito kung paano kalaki o gaano kalaki ang epekto ng mga aksidente sa operation ng kumpanya o ng organisasyon. So yan po ang dahilan or isa sa napaka-importante kung bakit natin kailangan i-calculate din ang severity rate. Okay? So, severity rate, mayroon tayong tinatawag na formula. So, ang formula natin ng severity rate, kabubuang bilang ng lost time days, kung ilan yung lost time days ng aksidente na yon, then total ng number ng trabaho. Okay? Kung ilang araw na nawalan ng trabaho or hindi nakapagtrabaho sa buong isang taon, so then divided by total na oras sa trabaho ng buong employee. So mayroon tayong tinatawag na shift man hour. Diba? Doon natin kukunin para mas madali. Then multiply by 1 million. So yan po ang pagkuha ng severity rate. Halimbawa ng pagkalkula or pag-compute ng severity rate, sabihin natin mayroon tayong kabuuang lost time days, araw na hindi tayo nakapagtrabaho just because of accident. So nagkaroon tayo ng 50 na araw. 50 araw total at the whole year. So at ang kabuuang oras ng trabaho ng lahat ng empleyado ay 500. Halimbawa 1 million man yan, 2 million. So binigyan na natin ng example ito para mabilis maintindihan. So 500,000 hours ang nawala or I mean ang naka-record sa atin. So according sa record, mayroon tayong 50 days sa loob ng isang taon na nagkaroon tayo ng due to the accident na stop work yung activity natin, nawalan tayo ng operation, na stop yung operation. So 50 ang halimbawa. So 50 divided by 500,000 multiplied by 1 million equals 100 lost time days per hour naman siya. Per hour or per million, lost time days per million hours work. Okay? So, yun ang ano natin. In summary, ibig sabihin, ang accident frequency rate ay bisa example natin, kapag i-multiply mo, halimbawa yung number of accident ay 10 divided by 500,000 hours sa loob ng isang taon, multiply by 1 million. So, ang isasagot natin, ang result is 20 accidents per million hours work. Then the severity rate naman, kung mayroon tayong 50 days na sa loob ng isang taon na hindi tayo nakapagtrabaho, divided by sa number of hours sa loob ng isang taon, total yan lahat ng empleyado. So 500,000 halimbawa, so divided by 50 divided by 500 multiply by 1 million equals 100 lost time days. Time days naman, lost time days per million hours work. So, i-compute nyo, i-try nyo yan. So, inshallah, naway may matutunan kayo sa ating
pagpapaliwanag na ito. Ang ating munting kaalaman ay sinishare lamang natin. Pray po kayo mag-comments kung iba yung pagkagawa ninyo or iba yung sistema ninyo. So ito ay based sa ating international mga pag-calculate ng accident frequency rate and severity rate. So maraming salamat. Mabuhay ang Filipino Association of Safety Professionals. Naway sa kunting kaalaman natin ay mayroon din tayong natutunan kahit pa paano. Maraming salamat po. Ang masasabi ko lang, learning is continuous process. Kahit ako ay nag-aaral pa rin at naghahanap pa rin ng kaalaman. Maraming salamat po. Bye-bye.